Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ang pagiging magulang ay hindi nasusukat kung kadugo mo ang iyong anak. Sapat na ang pagmamahal para may paramdam sa kanya na ikaw ang kanyang ama. Hindi nga lahat ng tao ay kayang intindihin ang ganoong sitwasyon, lalo na kung hindi sila dumaan sa klase ng buhay na meron ka. Dear Papa Dudut, dasal ko na sana ay nasa mabuting kalusugan kayo. Sa oras na matanggap ninyo ang sulat kong ito, nakakatuwa kasi napakatagal na akong tagapakinig ng inyong YouTube channel. Mula pa sa radyo hanggang dito sa internet ay talaga namang sinusuportahan ko kayo. At naniniwala ako na deserve ninyo ang lahat ng blessing na meron kayo sa ngayon. Deserve po yon ng inyong pamilya. Tony na lang nga po pala ang itawag ninyo sa akin, Papa Dudut. 47 years old ako at nakatira dito sa Navotas. At dahil masugid ninyo akong tagapakinig, ay matagal ko na rin talagang gustong ibahagi ang aking kwento. Ayun nga lang, nag-iipon muna ako ng lakas ng loob para masimulan ito. Papa Dudut, galing po ako sa broken family. Bata pa lamang ako nang iwan kami ng tatay ko at sumama siya sa ibang babae. Sobrang nalugmok sa kalungkutan ang nanay ko. Kaya ang sabi ko, kapag nakapag-asawa ako, hindi ko yun gagawin sa asawa ko. Ang tagal din bago nakarecover si nanay mula sa kalungkutan. Ilang beses siyang pumupunta sa bahay ng kirida ni tatay kung nasaan si tatay para magmakaawa na bumalik na ito sa amin. Pero walang napanasa kay nanay dahil sadyang matigas ang mukha ng tatay ko. Nay, uminom po muna kayo ng tubig, wika ko. Nang mabutan ko ng baso ng tubig ang nanay ko sa sala ng bahay namin. Kakauwi lang niya at namumugto na naman ang kanyang mga mata. Sinubukan ko lang naman kausapin ang tatay mo, pero pinagtabuyan lang niya ako. Naiiyak na wika ni nanay noon. Napakuyom ang palad ko dahil pinigilan ko ang sarili ko na magsalita ng masama. Napakasama kasi talaga ng loob ko ng mga oras na yon. Sabi ko naman po sa inyo, tigilan nyo na yung pagpunta nyo sa bahay ng karida na yon. Tigilan nyo na po ang pakikipag-usap kay tatay. Mahina pero napakaseryosong wika ko. Mahal ko ang tatay mo at ayokong masirang pamilya natin, sabi pa niya. Pero hindi na niya po kayo mahal, wika ko. Mahal pa rin ako ng tatay mo kasi ako ang tunay niyang asawa, giit pa ni nanay. Kung mahal niya po kayo, hindi niya kayo pahihirapan ng ganyan. Hindi niya kayo paulit-ulit na sasaktan, nay. Hindi pa rin ba kayo napapagod sa ginagawa ninyo? Hindi ba kayo napapagod sa paghabol kay tatay? Kasi ako po, pagod na akong makita kayong nahihirapan at nasasaktan. Pigil ang luha na wika ko. Hindi mo kasi ako naiintindihan, Tony, pag-iyak ni nanay noon. Ako po ang hindi ninyo naiintindihan, nay. Mahal ko rin naman po kayo. Kaya please lang po, huwag niyo na po sanang hayaan na maubos ang pagmamahal ko para sa inyo. Huwag niyo pong patuloy na sirain ang buhay ninyo nang dahil lang sa isang lalaki. Medyo naluluhang sabi ko na rin. Papa Dudut, hindi naman talaga nauubos ang pagmamahal ng isang tao. Kung posible man yon, hindi yon mangyayari sa akin kasi sobrang mahal ko ang nanay ko. Saksi rin ako kung paano niya minahal ang tatay ko. Dumating sa punto na halos napabayaan na niya ang sarili niya. Pero ayos lang yon sa kanya kasi mas mahalaga na naaasikaso niya kaming mag-ama. Tumaba si nanay at hindi na halos nakakapagsuklay at madalas na amoy pawis dahil na rin sa pagtatrabaho niya bilang labandera. Pero hindi pa rin dahilan yon para iwan, saktan at lokohin siya ni tatay. Mas dapat na mahalin pa siya nito dahil sa sakripisyo na ginawa niya para sa aming lahat, Papa Dudut. Hindi ako tumigil na iparamdam kay nanay na kailangan niyang magpakatatag.
Kailangan niyang bumangon ulit mula sa pagkakalugmok at pilitin ang sarili na maging masaya dahil sa dalawa na lang kami sa bahay. Tinulungan ko siya sa mga gastusin habang nag-aaral ako sa high school. Suma-sideline ako bilang barker sa mga pampasaherong jeep. Kapag araw naman ng Sabado ay tumutulong din ako sa mga tindera ng isda sa pagbubuhat ng kanilang mga paninda. Kaya naman maaga ring naging batak ang katawan ko sa mga gawain. Papadudot, hindi nagtagal ay natutunan na rin ni nanay na tulungan ang sarili niya. Hindi madali pero inunti-unti niya ang pagbabalik sa kanyang sigla. "Nay, nakauwi na po ako. Nasaan po kayo?" Tanong ko nang makapasok sa loob ng bahay namin. Sanay kasi ako na nakikita siya sa may sala na nakatingin sa sira naming TV. "Nay," pagtawag ko pa. Dinala ako ng mga paako sa kusina kung saan ay nakakarinig ako ng ingay. At hindi ko inaasahan na makikita ko siya doon na nagluluto. Ako naman ang napatulala sa kanya. "Bakit ka naman nakatulala diyan?" Natatawang tanong ni nanay. Nagulat po kasi ako, parang ngayon ko lang po ulit kayong nakitang may hawak na sandok na pangluto, tugon ko. "Ikaw talaga, maupo ka na nga dyan at malapit nang matapos yung niluluto kong tinolang manok," ang sabi pa niya. Tumala ako at umupo pero hindi ko pa rin inalis ang tingin ko sa nanay ko na busy sa pagluluto hanggang sa matapos na siya sa ginagawa niya at naghain na sa lamesa. Hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko na mapatitig. Ang buhok ko, ang tigas. Napakabuluhan ng wika ko pa. Huminto sa pagtawa si nanay at siya namang tumitig sa akin. Walang makeup sa mukha si nanay at kitang malalim na eye bags at mga wrinkles pero maganda pa rin siya sa aking paningin. Ang pinakamagandang babae na nakita ng mga mata ko. Pasensya ka na kung masyado nakitang napapabayaan, anak. Huwag kang mag-alala, babawi si nanay sa'yo. Hindi na ako babalik sa dating malungkutin na nanay mo. Magpapakatatag na ako kagaya ng gusto mong gawin ko at magiging mas mabuting nanay na ako sa'yo. Kahit na hindi na natin kasama ang tatay mo, wika pa ni nanay noon na medyo naluluha na rin ang kanyang mga mata. Nang dahil doon, pati ako ay naluluha na rin. Papa Dudut, ano ba yan? Napakadrama naman ang hapunan natin. Kumain ka na nga lang dyan, anak. Napapangiting sabi ni nanay bago nagpunas ng kanyang mga luha. Papa Dudut, hindi na tumanggap si nanay ng mga labada. Namamasukan na lamang siyang mananahi sa malapit sa aming lugar. 6 na araw ang pasok niya sa isang linggo. At hindi hamak na mas malaki ang kinikita niya sa pagtatahi. Sinabihan niya ako na huwag nang magtrabaho at mag-focus na lamang sa pag-aaral ko. Pero ang sabi ko naman ay gusto kong makatulong sa mga gastusin. Kaya ayos lang sa akin na mag-part-time job. Nasanay na rin naman ang katawan ko na pinagsasabay ang pagtatrabaho at pag-aaral kaya hindi na ako masyadong nahirapan. "Nay, kumain po muna kayo ng lugaw," sabi ko nang makapasok sa kwarto niya. Inuubo siya noon at medyo maputla ang mga labi. "Salamat anak," wika niya. "Bukas po, kapag hindi pa nawala ang ubo ninyo, sasamahan ko na po kayong magpa-check up," wika ko. "Huwag na anak, gastos lang yon," tanggi niya. "Okay lang po nay kasi mahigit 1 linggo na rin po yung ubo ninyo," ang sabi ko. "May mga gamot namang binigay yung staff ng center. Ayos na yon," sabi pa niya. "Para po kasing hindi na umiepekto ang mga gamot na yon sa inyo. Basta po, magpapa-check up na po tayo bukas," ang sabi ko. "Pero anak, saan ka naman kukuha ng pera? Ang mahal-mahal magpa-check up ngayon," pag-aalala ni nanay. "Nay, nakalimutan niyo na po yata, nagtatrabaho ako habang nag-aaral." "May ipon po kayo?" Nakangiting tugon ko. "Ipon na plano mong gamitin sa pangkolehiyo mo. Kaya hindi natin dapat gastusin yan sa walang kwentang bagay," ang sabi pa ni nanay. "Hindi po walang kwenta ang sugod ninyo, nay.
Kailangan po natin niyang ingatan kahit ano pa man ang mangyari. Saka kahit gastusin pa natin ang ipon ko, magagawa ko naman pong maibalik din yun basta sisipagan ko lang po sa trabaho, ang sabi ko. Basta kahit na anong mangyari ha, gusto ko na makapagkolehiyo ka at matapos mo yon anak, dahil alam ko na yon ang pangarap mo, ang sabi pa ni nanay. Pangarap ko po yon para sa ating dalawa. Gagawin ko po ang lahat para maibigay sa inyo ang magandang buhay na matagal ko nang gustong ibigay. Ang sabi ko pa, sapat na sa akin ang makasama ka, Tony. Wala na akong ibang mahihiling pa kung hindi ang mas tumagal ang buhay ko para mas makasama pa kita, anak, sabi naman ni nanay. Papadudot, ilang beses na ang nagpabalik-balik si nanay sa center noon at nabibigyan naman siya ng gamot sa ubo. Ayun nga lang, hindi pa rin talaga ito nawawala. Kaya naman kahit na alam ko na mahal talaga ang magpakonsulta sa isang espesyalista, ay pinilit ko si nanay na magpa-check up. Dumaan din siya sa ilang laboratory test hanggang sa nalaman namin na may sakit sa baga si nanay at hindi siya pwedeng mapagod ng sobra. Kaya naman pinahinto ko na sa pagtatrabaho si nanay at ako na lamang ang nagtrabaho para sa bahay. Nang mag-college ako ay nagawa kong ipasa ang exam para sa isang academic scholarship. Pero 50% lang ang mababawas. Malaking tulong na rin po yon para sa akin. Doon na rin ako pumasok at nagtrabaho sa isang paggawaan ng sapatos na malapit lang sa amin. Aral sa umaga, trabaho naman sa gabi. Nagagawa ko pang pagsabayin noong una. Pero nang mag-second year na ako at second semester, ay doon ko na mas naramdaman ang malaking gastos. Ginika na yan yata ng uwi, wika ni nanay na inihain niya ako ng hapunan. Nag-open po kasi yung overtime sa amin. Kaya nag-overtime na rin po ako, tugon ko. Pero maaga pa ang pasok mo sa klase bukas, hindi ba? Paano ka pa makakatulog niyan? Pag-aalala ni nanay. Tungkol po sa bagay na yan, plano ko na rin po sanang huminto na sa pag-aaral, wika ko, kasunod ang pagsubo ng kanin at ulam. Adobong atay ng manok ang ulam na paborito ko pero hindi ko masyadong malasahan. Dahil na rin sa kinakabahan ako sa sinabi ko kay nanay. Tumahimik naman siya. At nang malunok ko ang pagkain ay tiningnan ko siya. At nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Medyo nahihirapan na rin po kasi ako sa mga subject ko. Kaya ayoko na rin pong ituloy ang kurso ko. Wika ko pa. Alam ko naman na hindi yon ang dahilan mo, anak. Alam ko na ang gastos ang totoong nagpapahirap sa'yo. Kasi nahihirapan ka ng hatiin dito sa bahay, sa mga gamot ko at panggastos mo sa school. Ang pera na kinikita mo. Pasensya ka na, anak, ha. Pasensya ka na kung hindi makatulong si nanay sa'yo. Ang sabi ni nanay na medyo naluluha na ang mga mata. Nay, hindi po totoo yan. Malaki po ang naitutulong ninyo sa akin. Kita nyo nga po, oh. Pinagluto nyo pa ako ng paborito kong adobong atay ng manok. Nagdesisyon po akong huminto na sa pag-aaral ko. Kasi alam ko na kailangan ko nang mag-focus sa trabaho ko. Wala po kayong kasalanan, kaya huwag po kayong mag-isip ng ganyan, sabi ko naman. Pero hindi ba pangarap mo ang makapagtapos ng pag-aaral at maging isang arkitekto balang araw? Tanong ni nanay. Pwede ko pa po namang balikan ang pangarap ko na yon. Ang mahalaga, mas maging maayos ang kalusugan ninyo, ang wika ko naman. Papadudot, nagkaroon kasi ng komplikasyon sa kidney si nanay at kinailangan niya na maoperahan sa lalong madaling panahon. Kaya panay rin talagang overtime ko sa trabaho ay pandagdag yon sa mga gastusin na kailangan sa operasyon niya. At nang magdesisyon akong huminto sa pag-aaral at mag-focus na lamang sa trabaho, ay doon ko naipon ang pera na kailangan namin para sa operasyon. Sa awa ng Diyos, naging matagumpay ang operasyon at naging maayos na rin ang kalagayan ni nanay. Ayun nga lang, grabe rin talaga ang naging gastusin namin dahil maraming gamot ang kailangan ni nanay noon.
Pero ayos lang na mapagod ako sa trabaho. Ang mahalaga ay maging maayos ang kalagayan ng nanay. Papot, 1 taon ang lumipas. Nakilala ko naman si Cecile. Nagtatrabaho siya sa grocery na malapit din sa pinagtatrabahuhan ko. Naging malapit kami sa isa't isa at kalaunan ay naging magkasintahan. Mabait si Selly at gusto rin siya ng nanay ko para sa akin. Kaya naman 1 taon lang ang lumipas, nagpakasal na kami. Naging malapit sila ni nanay at halos tunay na anak na rin talaga ang turing nito sa kanya. Sa mga panahon na iyon, wala na akong mahihiling pa kung hindi isang bagay na lamang ang bigyang kami ni Selly ng kahit na isang anak lang. Ano bang sabi ng doktor? Nagpa-check up kayong dalawa? Tanong ni nanay na kaming dalawa na lamang noon ang magkasama. Ang sabi po ng doktor sa aming dalawa, si ako talaga ang may problema. Pero hindi naman daw po ibig sabihin na hindi ko na mabibigyan ng anak si Selly. Pero mahihirapan lang kaming makabuo, tugon ko. Ayun naman pala, may pag-asa pa talaga kayo. Kaya konting hintay pa. Naniniwala ako na ibibigay din yan sa inyo ng poong may kapal, ang wika pa ni nanay. Papadudot 3 taon na kaming nagsasama ni Selly bilang mag-asawa pero hindi pa rin kami nabibigyan ng anak. Kaya naman nagdesisyon na kaming sabay na magpa-check up. Medyo naluha ako nang sabihin nga ng doktor na sa akin ang problema. Hindi naman ako baog. Pero sadyang may kulang sa akin para makabuo kami ng baby. Pero huwag raw kaming mapagod ni Selly na sumubok dahil kagaya ng palaging sinasabi ni nanay, malaki ang pag-asa namin. Anong resulta? 2 linya na ba? Positive na ba? Sunod-sunod na tanong ko nang makalabas ng banyo si Selly. Hawak niya ang 2 pregnancy test kit. May lungkot sa mukha niya bago siya umiling. Napaupo na lamang ako nang makita ko ang isang guhit na resulta ng pregnancy test kit. Hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin talaga kami mapagbigyan ng poong may kapal. Kasalanan ko to. Kasalanan ko kung bakit wala pa rin tayong anak hanggang sa ngayon. Paninisi ko sa sarili ko. Lumapit sa akin si Selly. Wala kang kasalanan. Alam ko na ginagawa mo rin ang lahat para maging maayos ang kalagayan mo. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo, Tony. Wika ng asawa ko. Papadudot sa paglipas ng mga buwan na naging taon, ay tuluyan ko nang tinanggap sa sarili ko na kailanman ay hindi na kami magkakaanak pa. Ako naman kasi talaga ang may problema. Kaya hindi ko maalis na sisihin ang sarili ko. Kahit pa sabihin nila na magkakaanak pa rin kami, ay nakakapagod ng umasa. Hanggang sa tila isang himala ang nangyari noon nang magbuntis ang asawa ko. Sobrang tuwa ko talaga noon dahil akala ko sa wakas ay magiging isang ganap na kaming pamilya. Pero hindi pala dahil pinagtapat din sa akin ni Selly na hindi ako ang ama ng dinadala niyang bata. Paano nangyari yon? Paanong buntis ka pero hindi ako ang tatay? Naguguluhang tanong ko. Kahit alam ko naman ang kasagutan. Tahimik lang si Selly habang ang mga pisngi ay basa na ng luha. Sinong tatay ang dinadala mo? Sabihin mo sa akin, Selly. Naiiyak na tanong ko. Si Randy ang katrabaho ko. Nagkaroon kami ng maling relasyon. Pero 2 buwan lang yon at tinapos ko kaagad. Pinagsisihan ko ang lahat, Tony. Maniwala ka sa akin? Pag-iyak ni Selly. May magbabago ba kahit pagsisihan mo ang nagawa mo? Mahal kita, nirespeto kita. Binigay ko ang lahat ng paraan ng pagmamahal na alam ko sa'yo. Tapos, yun lang palang igaganti mo sa akin? Naiiyak na sabi ko. Sorry, wika niya. Sorry? Sa tingin mo ba ay may magagawa pa yang sorry mo? May magbabago pa ba? Wala na. Wala na, Selly. Sigaw ko pa sa kanya. Papadudot, pakiramdam ko ay ilang beses na pinukpok ng bato ang dibdib ko dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Kaya naman nagdesisyon akong makipaghiwalay sa kanya.
Pero pilit na nakiusap si Selly na patawarin ko siya. Siya raw ang nakipaghiwalay kay Randy dahil ako ang mahal niya. Ako lang daw talaga ang mahal niya at labis siyang nagsisisi sa naging kasalanan niya. At dahil mahal ko si Selly, nagawa ko siyang patawarin. Papadudot nang malaman ni nanay ang ginawa ni Selly. At makita niya ang galit sa akin ay pinilit niyang pinakalma ang sarili niya. Hindi raw siya makikialam sa desisyon na ginawa ko. Pero sana raw, anuman ang mangyari ay huwag kong idamay ang batang nasa tiyan ni Selly. Wala raw itong kasalanan. At sana raw ay magawa ko talagang tanggapin ang bata dahil nagawa ko namang patawarin ang asawa ko. May choice daw ako na tanggapin ito bilang totoong parte ng aming pamilya. Bagay na para bang napakahirap gawin sa akin ng mga panahon na yon. Lalo na at makikita ko na bunga siya ng bagay na hindi ko maibigay sa asawa ko. Papadudot sinubukan namin ayusin ni Selly ang relasyon namin. Mahirap para sa isang lalaki na kagaya ko na ibalik ang tiwala sa kanya. Pero nandoon pa rin naman ang pagmamahal ko. Kailanman ay hindi nawala yon sa kanya. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit at paano niya nagawa yon. Paano niya ako nagawang lokohin. Kagaya ng nabanggit ko kanina, ang pangarap ko pa naman noon ang magkaroon ng buo at masayang pamilya. Isang pangarap na sinira na lamang ng panloloko ni Selly sa akin. Ang sabi ko pa naman noon, kahit na hindi kami magkaanak ay ayos lang. Magmo-move on na ako at tatanggapin ko na kailanman ay hindi na kami mabibiyayaan pa ng anak. Akala ko'y ganoon din si Selly. Akala ko ay pareho kami ng iniisip. Pero hindi pala. Dahil natukso siyang gumawa ng kasalanan sa ibang lalaki. Hirap na hirap nga ako noon na muli kaming magtabi sa kama kasi para bang nakikita ko ang kahayupan na ginawa niya sa akin. Pero dahil mahal ko siya, ay unti-unti kong kinalimutan ang lahat. Mahirap pero pinilit kong kayanin. Hindi na rin naman kasi siya pinanagutan ng lalaking nakabuntis sa kanya. Sobrang hirap sa umpisa, papadudot. Sobrang hirap. Pero habang lumalaki ang tiyan ng asawa ko, parang kahit papaano ay nagsisimula ko na ring maramdaman ang excitement. Kung paano ang maging isang ama. Kahit pa nga hindi naman ako ang tunay na tatay ng ipinagbubuntis niya. Ito, yung vitamins at mga gamot mo. Nabili ko na sa butika kanina. Pag-abot ko ng mga gamot kay Selly. Saan ka kumuha ng pera? Mahal ang mga gamot nato. May pag-aalalang wika ni Selly. Nag-loan ako sa pinagtatrabahuhan ko. Pinayagan naman ako ng boss ko kasi hindi ko naman nagagamit ang slot ko sa salary loan. At sinabi ko rin na para yon sa magiging anak natin. Tugon ko pa. Naluha noon si Selly at labis na nagpasalamat sa akin. Papadudot. Bukod kay nanay, wala nang ibang nakakaalam na hindi ako ang ama ng ipinagbubuntis ng asawa ko. Ayokong malaman ng ibang tao na may ganoong klase ng issue sa aming pamilya dahil ayokong masira ang tingin nila kay Selly. Nagkataon pa na naging maselan ang pagbubuntis ni Selly at maraming gamot ang kailangan niyang inumin. Mga gamot na hindi biro ang presyo, pinagsumikapan ko na mabili para maging safe ang anak na nasa sinapupunan ng asawa ko. Ang bata na hindi ko alam kung kakayanin ko bang tanggapin sa hinaharap. Pero habang tumatagal ay nararamdaman ko sa sarili ko na iba na ang pag-aalala na ginagawa ko sa asawa ko. Hanggang sa maisilang niya ang bata na bunga ng kanyang kasalanan. Ayokong hawakan ang baby ni Selly. Ayokong makita. Pero nang marinig ko ang pag-iyak niya at nang unang beses ko siyang makarga, pakiramdam ko ay anak ko siya. At hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na maluha habang pinagmamasdan ko ang baby.
Kamukhang kamukha ng mga nakita kong baby picture ng asawa ko. At mula sa araw na yon, tinanggap ko na siya bilang totoong anak ko. Ako na ang naging tatay niya. Grabe ang pakiramdam ko na yon. Para bang pagkatapos ng ilang taon, Papa Dudut, sa wakas ay dininig nga ng Diyos ang mga panalangin ko, ang mabigyan niya ako kahit na isang anak lang. Oo, hindi ko kadugo ang anak namin na si Junjun, pero hindi yun dahilan para hindi ko siya mahalin bilang anak. Ako kaya naman, paglipas pa ng mga taon, ay doon ko masasabi na sa wakas ay nabuo na rin kami bilang isang totoong pamilya. Ang totoong pangarap na matagal ko nang inaasam. Hindi ang mga bagay na may kinalaman sa pera. Gusto ko ng isang simple, buo at masayang pamilya. At naging dahilan ng anak naming si Junjun para matupad ko yon. Lalo na nang tuluyan na kaming magkaayos ng asawa kong si Selly. Ganoon pala yon, Papa Dudut. Hindi kailangan na maging kadugo mo ang isang tao para maging parte siya ng buhay o pamilya mo. Pagmamahal ang mag-uugnay para maging isang tunay kayong pamilya. At hindi man ako ang tunay na tatay ni Junjun, ako naman ang nakapagbigay at nakapagparamdam sa kanya ng pagmamahal na kailangan niya mula sa isang tatay. Dito na po magtatapos ang sulat ko at sana'y nakapag-iwan ng aral sa inyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Tony. Maraming salamat kay Tony sa pagsulat mo sa aking YouTube channel. Ramdam ko sa mga oras na ito na maraming kastorya ang na-inspire sa kwentong ibinahagi mo. Maaring ang iba ay hindi tanggap pero meron din namang nakakaunawa. Hindi naman kasi madali ang pinagdaanan mo. Hindi madali ang tanggapin ang ganoong klase ng sitwasyon pero nagawa mo. Kaya humahanga ako sa iyong katatagan at pagmamahal para sa iyong pamilya. Sana'y bigyan pa kayo ng maraming blessings ng iyong asawa at magkaroon ng maayos na kalusugan.